Kailan po tayo nag-reaction po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag ni Senator Tito Soto kung saan po ay kinontra po niya mga kabida ito hong desisyon po ng Supreme Court, ano? Affirming ito hong nauna po nilang desisyon na ideklarang unconstitutional po mga kabida yung articles of impeachment, okay? Laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po. Kahapon po, inilabas po ang desisyon mga kabida, no? Sa isinampang motion for reconsideration po ng House of Representatives, ano po. Okay, kung saan po ay ibinasura po ng SC, mga kabida. Wala hong pagbabago dun ho sa number ng mga maestrado na bumoto nung una pong ibinasura po mga kabida ng SC ito hong articles of impeachment. 13-0 pa rin, ano? Unanimous, mga kabida. Okay? Now, kinontra po ito ni Senator Tito Soto, ano? Dahil nagkamali daw yung Korte Suprema sa kanilang interpretasyon, mga kabida, no, sa kanilang desisyon laban po dito sa articles of impeachment. In fact, ang sabi nga dito ni Senator Tito, inamend daw ng mga maestrado, ano, ito hong constitution po natin, okay, unconstitutionally. Okay, ito babasahin ko lang po yung kanyang statement. Actually, posted ito mga kabida ng ABS-CBN po, ano? Anong sabi po ni Senator Tito Soto? The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Okay? It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. Impeachment is now an impossible dream. Ayan. Ang ibig sabihin po niya dito sa kanyang pagkontra, mga kabida, sa naging desisyon po ng Korte Suprema, okay, yung saligang batas daw natin ay inamyendahan daw ng mga maestrado, ano, ng Korte Suprema unconstitutionally, ano. Ibig sabihin po, labag sa saligang batas po itong pag-amyenda ng konstitusyon dito ho sa naging desisyon po ng SC patungkol ho sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ang masaklap lang po dito, ano, sinabi pa po niya dito na nagkamali daw ng interpretasyon ang mga maestrado, ano, dito, mga kabida. Ang tanong ko po kay Senator Tito Soto, sino ba siya? Okay, ano ba yung kanyang otoridad to say, ano, na unang-una, inamend po ng Korte Suprema yung saligang batas, ano, gamit po ang unconstitutional na paraan, ano po, mga kabida. Pangalawa, sino ba siya na magsabi na misinterpreted ng Korte Suprema yung saligang batas, ano? Dito ho sa pagbasura sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Hindi naman po siya abogado, mga kabida, no? At hindi naman po siya nakapag-aral ng abogasiya. So, wala ho siyang kredibilidad, ano? Walang reliability, ano, mga kabida. Okay? Na pwede hong merong otoridad to say that. Diba? Okay lang sana kung abogado po siya. Wala hong problema yon kasi nag-aral po ng batas eh. Okay? Alam naman po natin na kanya-kanya ho ang interpretasyon po ng mga abogado dito, mga kabida. Pero wala eh. Hindi po siya abogado, hindi po siya law student. Wala. Wala hong background sa batas. Ano? Ito hong si Senate President Tito Soto, ano, mga kabida. Nag-react po mga kabida, no? Ito hong si Attorney Neil Abayon. Dito ho sa naging pahayag po, no, ni Senator Tito Soto. Okay, eto po babasahin ko lang po. Para at least man lang, may masmasan po ito hong si Senator Tito Soto, ano, na wala ho siyang karapatan, wala ho siyang kredibilidad, ano, dito ho sa pagpuna po niya mga kabida sa Korte Suprema patungkol ho sa kanilang desisyon. Okay? Unang-una po, ano pong sabi po ni Attorney Neil, ano? Babasahin ko lang po yung kanyang isinulat po, ano? Pinost po niya mga kabida bilang reaksyon dun ho sa naging pahayag po ni Senator Tito Soto. Okay? Eto. With all due respect to Senate President Soto, he should probably be reminded of the following constitutional law principles. Okay? Ano po ito? Number 1, separation of powers. Malinaw naman po na meron pong separation of powers, ano? Korte Suprema at si Senator Tito Soto ay presidente po ng Senado, which is under ho ng legislative branch, ano, ng gobyerno. Okay? Anong sabi po dito sa separation of powers? Therefore, let the Supreme Court do its job of interpreting the Constitution
that is not judicial overreach. Kasi ang charge kasi niya dito, judicial overreach eh. Sumobra na raw ito hong Korte Suprema doon ho sa kanilang interpretasyon po ng saligang batas, mga kabida. But the Supreme Court performing its constitutional mandate. Ayan, malinaw po yan Pero ito, medyo sampal po ito kay Senator Tito Sotto, mga kabida. Also, with statements like this, the Supreme Court can counter that this is legislative overreach. So ito hong ginawa po ni Tito Sotto, kung saan nangingalam po siya sa trabaho po ng Korte Suprema, malinaw po na isang legislative overreach po ito, mga kabida. Okay? Since a member of a Congress is now making it appear that the Supreme Court incorrectly interpreted the law. Mahiya ka naman po dito, Senate President, dito ho sa inyong ginawa. Kayo po yung nag-overreach. Kasi unang-una po, hindi po kayo abogado, Pangalawa, miyembro po kayo ng legislative branch. At pinuna po ninyo, okay? Sinabihan pa ninyo ang Korte Suprema na nagkamali sa kanilang interpretasyon, So, malinaw po yan na legislative overreach, mga kabida. Number 2, constitutional supremacy. Ano po ito, mga kabida, Regarding this issue, the Supreme Court never stated that Congress can no longer make its own rules in relation to impeachment proceedings. It simply stated that you promulgate rules in accordance with the Constitution. Those are two different distinct issues. Ang pinagpuputok ng butsi po ni Senator Tito Sotto dito, mga kabida, dahil nangingialam daw ang Korte Suprema dito ho sa function po ng legislative branch, particular na po sa House of Representatives. Dahil sila po daw yung nag-set po ng rules, guidelines para ho sa impeachment. Hindi naman po sinabi ng Korte Suprema yan eh. Ang sabi po ng Korte Suprema, mga kabida, kayo, legislative branch, kayo, House of Representatives, please set your own rules sa impeachment proceedings in accordance to our Constitution. Yun yung malinaw po, sinabi po ng Korte Suprema, mga kabida, Hindi po sila mismo yung nag-set po ng rules para ho sa impeachment proceedings dyan po sa House of Representatives. Alright? Eto, tuloy po tayo, mga kabida. Stated otherwise, like with any other law, rule, or regulation, it must always conform to the fundamental principles provided in the Constitution, being the supreme law of the land. Internal rules of the legislative branch is not an exception. Otherwise, it would lead to an absurd situation where everyone else follows the Constitution, but the internal rules of Congress does not. Ayan. So, dapat mayroon pong conformity. Okay? Una, ang Kongreso po ay gumawa po ng rules patungkol ho sa impeachment proceedings, pero provided po yan, dapat po ang rules na gawin po ng Kongreso, lalong-lalo na po ng House of Representatives, kasi dyan ho nag-umpisa yung impeachment proceedings po, mga kabida, sumang-ayon po sa ating saligang batas. Ganun lang po yon, mga kabida. So, balikan po natin ito kung si Senator Tito Sotto, yung kanya hong aligasyon na inamyandahan daw ng Korte Suprema ito hong saligang batas dito ho sa naging desisyon po nila against articles of impeachment, okay, na gamit po ang unconstitutional na paraan, mga kabida. At yung pangalawa po, nag-overreach na daw yung Korte Suprema doon ho sa function po ng legislative branch dahil lang po sa pag-set po nila ng rules or guidelines sa impeachment proceedings. At yung pangatlo po, mga kabida, kung saan po ay inakusahan po ni Senator Tito Sotto ang Korte Suprema na nagkamali sa kanilang interpretasyon dito sa saligang batas sa pamamagitan po ng paglabas ng kanilang desisyon kontra doon ho sa gusto ni Tito Sotto at ilan pang mga opisyal po, mga kabida, na against dito ho sa pagbasura sa impeachment complaint or articles of impeachment na isinampa po ng House of Representatives dyan po sa Senado, mga kabida. So wala na po silang magagawa ho dito. Kasi unang-una po, ang Korte Suprema is the final arbiter sa lahat ng mga question of law, mga kabida. And since the articles of impeachment is a question of law,
kung ito ba ay sumang-ayon sa ating saligang batas o hindi. Para ho sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Please